alam nyo ba no na sa panahon ngayon is maraming mga tao no na dala pa rin ang ugali ni Judas Iscariote, di ba? Alam nyo naman no ang buhay ni Judas Iscariote or ginawa niya noong unang panahon sa kabilang pa siya sa 12 na apostoles si Kristo, di ba? Alam nyo naman, di ba? Sa kaunting halaga no, sa kunting halaga is pinagkalulong niya ang ating Panginoon, di ba? Sa kunting halaga lamang, no? Pero maniniwala ba kayo no na hanggang ngayon is dala rin ng mga tao ngayon no, ang ugali ni Judas Iscariote? Sino ba yung nag-utos or kumbaga nag-control kay Judas Iscariote para gawin niya yun sa ating Panginoong Kristo na ipagkalulong niya sa kaunting halaga lamang, no? Sino ba yun? Di ba si Satanas yung nag-ano niya? Di ba sabi ng Panginoong Kristo no, na gawin mo na ang gusto mong gawin nung mga oras no, na pinasukan na siya ni Satanas. Kasi sa pamamagitan lang kasi na ng halaga or sa salapi no, na pinagkalulong niya ang ating Panginoong Kristo. Ngayong panahon naman no, is dala pa rin yan no, ng mga tao ang ugali or Judas Iscariote. Kung sa mga panahon ni Judas Iscariote is nagawa na yun ni Judas Iscariote kasi dahil nga pinasukan siya ni Satanas. Sa panahon ngayon naman is ganun din nangyayari, pero hindi tao yung pinagkalulong ng mga kapwa-tao ngayon, kundi yung kaluluwa nila is pinagkalulong ng kapwa nila, na sarili nila, di ba? Halimbawa, sa anong paraan ba na paano nangyayari ito ganito, no? Halimbawa, no, sa konting halaga, no, mandaya ka kahit anong pandaraya, no, pandaya sa mga liquidation, pagnanakaw, no, hindi mo magagawa yan kung walang bumubulong sa iyo. So sino bumubulong sa iyo? Si Satanas. Kasi hindi yan bubulong si Satanas or wala yan si Satanas sa malapit sa iyo kung hindi ka kung ginawa mo yung kalooban ng Panginoong Kristo, kung ang Panginoon is andyan sa sarili mo, andyan sa puso mo, andyan malapit sa iyo, kung susundin mo yung kalooban ng Panginoon, hindi yan lalapit sa iyo. Dahil nga no na lumapit yan sa iyo at binulungan ka na gawin mo ito, mandaya ka, magnakaw ka, ganito ganyan, hindi naman yan no, tapos ginawa mo, hindi mo ipinagkalulong yung kapwa mo, kundi pinagkalulong mo sino? Yung sarili mo, yung kaluluwa mo, no? Sa kaunting halaga lamang yan, no? Sa kaunting halaga lamang yung kaluluwa mo magsasuffer yan pagdating ng panahon. No, kumbaga parang binibinta mo yung sarili mo sa konting halagang salapi, no, para lang no sa pandaya ka ganun, no. Huwag mong gawin yan kasi yung katawan mo is hindi yan magsasuffer pagdating ng araw. Kasi yung katawan natin ito is mabubulok to at ililibing to sa libingan. Mabubulok. Pero yung kaluluwa mo, walang hangganan yan, walang kamatayan yan. Yun yung magsasuffer pagdating ng araw dahil nga sa kaunting halaga na ipinagkalulong mo mismo yung sarili mo. Kumbaga, suicide yan. Ang ganung mga pangyayari, no? Nag-suicide ka sa mga ganun pangyayari. So wag mo sanang pakinggan, no? Ganyan yung mga bulong na yan ni Satanas kasi andyan lang yan, no? Araw-araw yan aatake sa iyo, no? So mag-ingat po kayo kasi maraming tao po ang gumagawa niyan ngayon. Pinagkalulong mismo nila yung sarili nilang kaluluwa, no? Bawat kalukuhan na ginagawa ng laman ng isang tao, yung magsasuffer pagdating ng araw niyan, yung kaluluwa mo, yung totoong ikaw. Yung totoong ikaw, yun yung totoong ikaw. Hindi yung katawan mo ngayon. Wala ito, lilipas to, mabubulok to. Pagdating ng araw, yung totoong ikaw ang siyang haharap, no? Bawat isa sa atin tumatakbo. Lahat ng mga tao no na sumasali sa run or fun run, no, is makakatanggap ng mga gantimpala according sa kanyang mga nagawa. Dito din, ito yung nangyayari sa atin. No, lahat tayo ditong sa mundong ito nabubuhay. No, pagdating ng araw, matatanggap natin ang bawat gantimpala na nararapat sa atin, no, according sa ating mga ginagawa dito sa mundong ito or sa mga nagawa natin dito sa mundong ito, mabuti man o masama. Kasi ang kasulatan mismo nagsasabi no na after death is judgment, no. Pagkatapos ng kamatayan ng isang tao is paghahatol sa harap ng Panginoon. At yun yung mangyayari doon sa kasulatan, no, na nakita ko ang isang patay, no, nakatayo sa harapan ng trono. Tapos diyan sa trono may mga libro binubuksan. Tapos tinitingnan yung libro, pangalan ng isang tao doon sa libro, at ang tao
kung ang pangalan ng isang tao ay hindi mababasa doon o hindi makikita doon sa libro, ay itatapon sa apoy ng impyerno. Ito yung mangyayari sa atin pagdating ng araw. So mag-ingat po kayo no, na hindi nyo dadalhin yung ugali ni Judas Iscariote para lamang sa konting halaga lamang yan. No, sa konting halaga lamang na mandaya ka sa timbangan o sa asuman, sa anuman yan, or magnakaw ka, or babaguhin mo yung mga liquidation na yan, or sa ano pa man no, na pagklaseng mga kalukuhan na ginagawa ng iyong katawan, ng sarili mo no, ngayon, na walang ibang magsusukli niyan, walang ibang magbabayad yan, kundi kaluluwa mo pagdating ng araw, ikaw mismo pagdating ng araw, no? So wag nyo pong dadalhin yung ugali ni Judas Iscariote ngayong panahon, kasi kawawa po talaga ang tao. Ang pagkatapos ng buhay na ito is wala nang hanggan, no? Wala nang hanggan pagkatapos ng buhay na ito. So wag nyo pong sayangin no, na ipagkalulong yung sarili nyong katawan, yung sarili nyong kaluluwa, yung sarili nyo ipagkalulong nyo sa konting halaga lamang dahil nga sa utos ni Satanas. Hindi nyo magagawa yan. Kung yan na ginagawa nyo, kung sinusunod nyo yung bulong ni Satanas noon na ipagkalulong, or sige ganyan, gawin mo yan, magkakapira ka yan, ganito, ganyan. Hindi mo alam yan. Hindi ang katawan ng habol ni Satanas sa'yo, kundi yung kaluluwa mo. Dahil nga sa pagsunod mo sa mga walang kwentang bulong niya, no? Na siyang dahilan no, na magsasuffer kapag dating ng araw. Mag-ingat po tayo na huwag nating dalhin yung ugali ni Judas Iscariote ngayong panahon, kasi maraming tao ang sumusunod at gumagaya at dala no, ang ugali no, ni Judas Iscariote, ang paglulong sa kaunting halaga lamang sa kanilang sarili, sa kanilang sarili. Di gaya noon kasi Judas Iscariote, pinagalulong niya ang Panginoong Jesucristo. Ngayon iba, modern, no, sarili na nila yung pinagalulong nila, binibinta nila ng Satanas para sa konting halagang salapi. Binibinta nila yon sa konting halagang salapi para lamang no. Pero ano mapapala ng isang tao pag maangkin mo yung bagay na yun, makuha mo yung mga konting halaga, walang kwenta yan, lilipas yan, no. Hintayin mo na lang yung biyaya ng Panginoon, maganda pa, lifetime pa, no. So hanggang dito na lang, no. Maraming salamat and God bless everyone. Amen.